Nabisto si Lynette ni Chang Susan na magkasama pala sila ni RJ sa flower shop dahil sa kumalat na mga chismis ng mga marites sa streets. Ipinagtanggol naman ni Lynette ang sarili sa masamang iniisip ni Chang Susan na nagkataon lamang na nagkita sila sa flower shop ni RJ dahil bibili si Lynette ng bulaklak para kay Annalyn at ganun din pala si Doc RJ. At naikwento ni Lynette kina Annalyn at Chang Susan na may naalala na si Doc RJ sa kanyang nakaraan. Nahanda na pala nitong iwan si Moira para kay Lynette. Samantala, naikwento na nga ni Doc RJ sa kay ate niya Giselle tungkol sa kanyang naalala na nakaraan. Pero gusto ni RJ na isikreto na lamang nila ito kina Moira at Zoe para hindi na maging komplikado pa. Dumating naman si Zoe at niyakap ang ama na ipinakita ang pagmamahal nito sa daddy niya RJ. At ayon kay RJ, na nagpasalamat siya sa kay Lynette at kung hindi raw kay Lynette ay baka kung ano pa ang nangyari sa kanya. Pilit namang itinatago ni Zoe ang galit na naramdaman para kay tita niya Lynette dahil ito ang sinisisi pa rin ni Zoe na salot sa pamilya nila. Lalo na't naikwento ng daddy niya RJ na kaya siya nandoon sa flower shop para bilhan ng bulaklak si Annalyn. Pero sa pagtanong ni RJ kay Zoe kung galit ito sa kanya dahil gusto nitong bigyan ng bulaklak ang anak nitong si Annalyn, ay inamin ni Zoe na hindi nito magawang magalit kay Annalyn dahil si Annalyn daw ang nagligtas ng buhay ng kanyang mami Moira. Kaya nang dumalaw si Annalyn sa ama ay pinagbigyan pa ito ni Zoe na masolo ni Annalyn ang kanyang daddy RJ. Hanggang kailan kaya magbait-baita naman itong si Zoe kay Annalyn? O baka pagising naman ni Moira ay back to malditang Zoe na naman ito. Abangan na lang natin ang susunod na episode dito sa Abot Kamay na Pangarap.